Alamin po natin guys kung bakit sa saligang batas mali ho ang ginagawa ng mga politiko at ng mga tao sa Kongreso sa pagpapahirap sa budget ni VP Sara Duterte. Alamin po natin kung bakit bawal na within 15 minutes pinatupad ng Congress ang 2025 budget na 10.5 billion. Okay, I repeat, 10.5 billion na budget ng presidente. Bakit po yun bawal? Na hindi talaga further na ininvestigate, further na clarify sa atin. At karapatan po ba nating mga taong bayan na malaman kung saan napunta? Attorney Sal, no, yung sinabi po ng Constitution, basahin ko lang Attorney Sal and I quote, "There shall be a Vice President who shall have the same qualifications and term of office and be elected with and in the same manner as the President. He or she may be removed from office in the same manner as President. The Vice President may be appointed as a member of the Cabinet. Such appointment requires no confirmation." So parang based on this constitutional provision, Attorney Sal, Congress can extend to the Vice President the same treatment that they're giving to the President right now. Di ba? Yung paglusot ng hindi ko question yung kanilang pondo. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? Hindi mali yun, hindi ako naniniwala doon. Pag sinabi ng saligang batas na a public position in public is a public trust, kailangan accountable ka. Whether you're president or not, hindi ibig sabihin, porket presidente, vice presidente ka, hindi susuriin ang budget mo. Kasi pera ng bayan yan. People are entitled to know how are you going to spend that. But, ito yung but doon. Yung Office of the President, kung mapapansin mo, nagpupunta rin sa budget hearing. Pinapadala yung Executive Secretary. Alter ego niya yan eh. So, pinapaliwanag. Ang hindi maganda, yung aabusuhin mo. Sa akin, yung courtesy, hindi mahalaga sa akin yan. Ibig sabihin ng courtesy dyan, yung maging magalang ka. Pero it doesn't mean na hindi mo na susuriin. Kailangan talagang suriin. Pero ang ginawa ni Inday Sara, habang yung mga katanungan sa kanya ay hindi niya sinagot. Dahil unang-una, hindi naman dapat tinatanong yun. Tapos na yun at napaliwanag na natin na ulit-ulit yun. Ipinisinta niya na. Meron siyang presentasyon. So ipinaliwanag niya sa taong bayan kung saan gagastusin, ano ang kanyang mga programa. Ganon din ang Office of the President. Ang problema lang sa ginawa nila kay Inday Sara, masyadong halatang-halata na talagang pinag-iinitan lang nila. Pero pinapakita niya sa taong bayan na hindi mapagkakatiwalaan to. Sila hindi mapagkakatiwalaan. Hindi si Inday Sara. Kaya bumabalik sa kanila. Sa isang Sa isang panayam ni Manong Ted Filon, nahirapang sumagot si Congresswoman Arlene Brosas nang matanong kung bakit hindi na dumadaan, Attorney Sal, sa committee deliberations o committee hearing ang proposed budget ng House of Representatives. At nabanggit doon ni Brosas na yan daw ay bahagi ng long-standing tradition sa House of Representatives na tatalakayin na yon, hihimayin na yon sa plenary. Nung ini-invoke ni Congressman Marcoleta ang long-standing tradition ng House of Representatives sa paghimay sa pondo ng OVP, antay sila doon. Dapat ba, attorney, na tanong ni Manong Ted, dapat bang idaan Congresswoman Brosas sa committee deliberations? Hindi siya nakasagot ng diretsyo at napatamemet. Maganda daw ang question. Anong tingin mo doon, Attorney Sal, na pagpabor sa kanila, okay lang, pag sa kalaban na, hindi natin gagamitin yung mga tradisyon natin na kasanayan dito sa Kamara? Sinagot ko na yan. Ilang beses ko na pinaliwanag yan. Yan tradisyon. Cortesia lang yan. It cannot supplant and prevail over what the Constitution says. Hindi po pwede yung mga tradisyon na mga courtesy. Ang sinasabi ng saligang batas, pusisain mo ang gastos ng taong bayan. Kaya yung sa House of Representatives, matagal na silang hinahamon ni Presidente Duterte. Ipakita nyo sa taong bayan kung anong ginagastos nyo. Saan nagpunta yung mga budget ninyo. O kaya dapat pantay-pantay lahat yan. Kaya lang, dahil nga politika at kontrolado nila ang Kamara de Representante,
Oh, ganyan na nangyayari. Kaya nga hindi ba, palagi sinasabi ko, ayaw ko na ng Kongreso. Kailangan revolutionary government na lang. Ang pera natin sa House of Representatives. Kasi po, tax money po natin yan. Alamin po natin ang ating karapatan. Check this video up, guys. Yan po, guys, klarong-klaro. Bawal po ang ginagawa po ng Kongreso sa pagpapahirap ng budget ni VP Sara Duterte. At the same time, guys, bawal rin po na within 15 minutes pinatupad ang budget ng presidente sa year 2025, yung 10.5 billion pesos na walang investigation, walang clarification, at walang further explanation na klarong-klaro na maiintindihan ng taong bayan kung saan mapupunta po yan. At the same time, guys, karapatan po nating mga taong bayan malaman kung saan po mapupunta po yan. Okay? Karapatan din po natin na malaman kung saan lahat-lahat napunta ang pera natin sa House of Representatives. Guys, nasa Constitution po natin. Again, guys, follow me up. Alamin po natin ang ating karapatan ho, guys. Okay? Also, follow me on my YouTube. Okay, guys? Para mas further more videos, guys. Okay? Take care.